the more na nagsisave ka hanggang pagtanda mo, ang skill mo na nabubuo, Onti lang. saving. Oo. Savings, oo. Mapapala natin dun. Hindi mo mapapalaki yung pera na saving lang ang alam mo. Totoo. Pwede nga hindi ka marunong mag-ipon, Pero ang alam ng lahat mag-ipon no? Ano yun steps to slavery. Ayun yung turo sa school doon. Diba? Pag naipon mo na yung ganitong kalaking Turo ng pera, magulang, turo ng lahat. ubusin sa ospital yun. Ayun. Wala pa ako nakakitang kayang mag-ipon na empleyado tapos hindi kayang ubusin ng doktor yung pera niya. Promise. Oo. Wala pa ako Wala ka pang nakitang empleyado na hindi kayang ubusin ng doktor yung pera niya. ubus ka kay Doc. Ubus ka kay Doc. Ubus ka kay Doc, no? So, hindi ko sinasabing huwag ka mag-empleyado. Sinasabi ko, gamitin mo ng tama yung pera mo. Para hindi lang siya mapunta kay Doc. Patulugin, no? Spend wisely, no? Patulugin. Kahit empleyado ka, pwede ka naman mas masarap nga maging empleyado tapos maging investor kasi pag empleyado ka, wala kang stress na sa 15 o sa 30 walang dadating na pera. Sureball kasi may darating. Sureball Sureball yung manap lang. Sureball. Tapos, baka malugi ka sa una mong investment. May Sureball ka na darating naman. may darating, So, the earlier na matuto ka ng kung paano magpakilos ng pera mo. Kahit empleyado ka habang buhay, walang problema yun. Basta marunong ka magpakilos ng pera mo on the side. Ayos lang, no? Ayos lang. Hindi yung ang goal kasi number one tip, huwag ka bumili ng bahay mo. Yun yung number one tip ng normal eh. Diba? Yun yung una mong narinig, bumili ka ng bahay mo. Number one tip ko, huwag kang bumili ng bahay. Huwag kang bumili ng bahay. Kasi pag lahat ng pera mo nilagay mo sa lupa at sa bahay mo, ano na yung next na pera mo? Kailangan mo magtrabaho. Para saan? Ulit. Ang bahay pa rin dun. Benta mo yung bahay. Kaya na yung para nakikita magkapera ka ulit. Hindi ba kinulong mo yung para kang bumili ng sarili mong kulungan. Totoo, man. Gets. Nung nalaman ko yung game na ganun, oh shit, ano. So nakikita ko tuloy na yung mga malalakas sa social media na nagkapera na sila and shit. Ang unang ginawa nila, bumili ng bahay. Lupa, bahay, Diba yun ang kotse, una agad nila? kondo. Oh, lupa, bahay, kotse para masabi lang Tawag na. dun posas, man. Kasi ang parang, syempre, pag pinost nila yun sa social media, ang dating, they made it na. Noong una, may elib pa ako nun. Oh shit, nakabili na siya ng bahay. Pero natuto na ako talaga kung paano ang paano. Mali decision mo. Pag financially educated ka or kahit hindi naman may alam ka kahit paano, alam mo sino yung mga tamang kumikilos eh. Yung mga ang clue nun yung mga taong alam mong pumipera tapos walang pinopost na flex. Galing nun. Totoo. Kasi kaya niya yung disiplina na hindi niya ipagyayabang kung anong meron Talaga. siya, men. Yup. Yun yung mas malupit. Like, di ba sabi nga nila, kailan mo nakita sila Mark Zuckerberg na nag-flex na ng kahit ano. Like, no, they don't do that. Yun yung mas malalim na tao para sa akin. So, pag kaya mo yun mag-control ng pera mo na ganun, na hindi yung tinuro sa'yo ng magulang mo, number one, diba, parents na turo, bumili ka ng bahay mo. Huwag mong sundin yun, mag-aral ka talaga ng ibang, kasi it doesn't work eh. Like 90% yun yung ginawa. Did it work? Di naman eh. Hindi naman sila masaya. Diba? Hanggang ending ng buhay nila, nagbabayad sila ng whatever para to sa bahay nila. So para sa akin, anong gagawin? Diba? Anong gagawin? Ganito. Alam ba, meron kang budget na 10 million para sa bahay mo. 10 million na bahay, makakakuha ka nun siguro ng rent worth, sabihin natin, 50 to 100,000 worth na bahay na rent. Mataas na yun, magandang bahay na yun, di ba? Sabihin natin 100k a month. So, yung una mong taon, 1.2 million lang yung nagastos mo sa bahay mo. Meron kang natirang 8.8. 8.8 million. Yung 8.8 million, subukan mong palaguin sa kung anumang negosyo. Sabihin natin nalugi mo yung 8 million. Yung huling 800,000 na palago mo. Compare mo dun sa taong may 10 million, seaman siya o kung ano man, doktor siya, may 10 million siya, bumili siya ng bahay. Ano yung next step niya dun? Magtrabaho para tumira pa rin dun. Tapos ang mangyayari sa kanya, 8 hours siyang wala dun sa bahay na binili niya. Tulad ng mga ibang kaibigan ko, ganun. Una, akala ko, shit, iwan na ako ng mga to dahil may bahay sila. Ngayon, hanggang ngayon, binabayaran nila yung bahay. Hirap na hirap. Andun sila sa, yun nga, hindi sila nakatira dun sa bahay nila. Hindi sila nakatira sa bahay nila. Ayaw kong maging ganun. Sabi nga sa akin nung tatay ko, piliin mo talaga kung sino yung mas masayang part, yung bumili ng bahay o yung nakatira dun sa bahay. So mamili ka talaga ng gagawin mo sa buhay. Ikaw ba yung bibili lang ng bahay o titira sa bahay? Magkaiba yun eh. Ang goal mo lang bumili. Yun yung usual. Bumili, mag-own ng bahay. Dapat tumira, no? Dapat ang goal mo, tumira dun sa bahay.